There is a man gifted by God as a teacher, a man with the gift of contempt, a man who is not afraid to correct the wrong teachings, a man who is not afraid to rebuke the wrongdoers, a man who is willing to teach righteousness based on the Word of God, a man who leads lost members back to the church like a shepherd looking for a lost sheep. This is the job designed by God for him. And he is Itanabas, the caterman of the false teachings. Listen to him because he is a servant of God to teach the truth. And the truth shall set you free. Hebrews 4:12. For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Ephesians 6:17. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. I am Itanabas, who is the one who breaks the wrong teaching in any different denomination. Kayong mga INC, makinig kayo dahil huwag ninyong kalimutan, religion kayo. No? Hindi kayo ignorante sa kasulatan, hindi kayo ignorante sa salita ng Diyos, hindi kayo ignorante sa aral ng Panginoon, sa kabanalan o sa pagsunod sa kautusan ng Diyos o sa pagrespeto sa Diyos, lalo na sa Panginoong Hesus. Kaya siguraduhin ninyong hindi kayo magkamali, no? Dahil pag kayo ay isang instrumento na nakipaglaban kayo sa gobyerno o umaalsa kayo sa pamahalaan ni PBBM, sa administrasyon ni Bongbong Marcos, tandaan ninyo ito po, babasahin ko talaga ang Biblia, no? Kung kayo po'y religion, so ibig sabihin hindi po kayo ignorante sa nakasulat sa Biblia, no? Hindi na ako kailangang magkukuot pa ako doon sa Old Testament, dito lang sa Bagong Testament kung anong sabi po dito, dahil nasa New Testament po tayo, no? Ito po'y majority na doktrina ni Kristo, kasi Iglesia ni Kristo kayo na ngayon babasahin ko para naman hindi kayo magkamali sa rally ninyong gagawin. Ito. Dito po sa Romans chapter 13 verse 1 up to 5. Babasahin ko sa English tapos i-translate ko sa Tagalog para maunawaan sa lahat ng mga kababayang Pilipino. Ito po ang Romans chapter 13 verse 1 up to 5. Ito pong point na to, submission to governing authorities, no? Dito po sa chapter 13 verse 1, makinig po kayo. Let everyone be subject to the governing authorities, for there is no authority except that which God has established. The authorities that exist have been established by God. Consequently, whoever rebels against the authority is rebelling against what God has instituted, and those who will bring judgment on themselves. For rulers hold no terror for those who do right, but for those who do wrong. Do you want to be free from fear of the one in authority? Then do what is right, and you will be commended. For the one in authority is God's servant for your good. But if you do wrong, be afraid, for rulers do not bear the sword for no reason. They are God's servants, agents of wrath, to bring punishment on the wrongdoers.
Therefore, it is necessary to submit to the authorities, not only because of possible punishment, but also as a matter of conscience. Yan mga kalahing Pilipino, yan mga kalahing Iglesia ni Cristo. At sabi po dito sa Tagalog, atin pong isalin sa Tagalog mga kalahing Pilipino para maunawaan. Dito po sa mga taga-Roma, Kapitulo 13, versikulo 1 hanggang 5. Ito po, magandang balita, Bible, no? Revised RTP BO5. Sabi dito, verse 1 up to 5, ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos. So, tandaan mo, walang pamahalaan na hindi mula sa Diyos. So ang pamahalaan o gobyerno, pamahalaan ng bawat bansa ay mula sa Diyos. Tandaan niyo yan, no? Sabi sa verse 1. At ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. O, tandaan niyo, Iglesia ni Cristo. Sabi, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinatakda ng Diyos. Kaya siguraduhin ninyo yung rally nyo na hindi ninyo kalabanin ang pamahalaan, Iglesia ni Cristo. Siguraduhin ninyo na hindi kayo lumalaban sa pamahalaan, dahil lumalaban sa pamahalaan, lumalaban sa itinatakda ng Diyos. Sabi dito sa verse 3 or 4, at sila'y paparusahan. Ang mga pinuno ay hindi dapat katakutan ng taong gumawa ng mabuti. Ang mga gumagawa lamang ng masama ang dapat matakot. Itong punto na to, balikan ko muna, no? Ipaliwanag ko muna ito, no? Dahil maraming manood sa atin pong vlog para maunawaan, no? Sabi po dito, ang mga gumagawa lamang ng masama ang dapat matakot. So, pag ang tao po'y gumagawa ng masama, dapat kang matakot sa pamahalaan. Sino bang gumagawa ng masama ngayon? Dapat sana itong mga gumagawa ng kasamaan sa government, sa pamahalaan, dapat matakot kayo. Kayo pa nga walang takot, mga walang good manners and right conduct, no? Kung ayaw mong matakot sa mga namumuno, gumawa ka ng mabuti. Kung ayaw mong matakot sa mga namumuno sa pamahalaan, di gumawa ka ng mabuti. Gumawa ba kayo ng mabuti? Mabuti ba yung magbanta? Mabuti ba yung may suhol ka ng isang taong patayin ang presidente, patayin ang isang or first lady, patayin ang speaker of the house, patayin, tapos nagmumura, tapos pugutan ng ulo, tapos hukayin ang isang bangkay. Yan, mabuti ba yan? Ang sabi dito, kung ayaw mong matakot sa mga namumuno, gumawa ka ng mabuti, gawin mo mabuti sana, at pararangalan kanila. Sila ay mga lingkod ng Diyos. Tandaan ninyo, mga Iglesia ni Cristo, sa rally ninyo, ang pamahalaan, ang gobyerno, lingkod ng Diyos. Mga alagad din sila ng Diyos, lingkod ng Diyos. Hindi lang kayo, Iglesia ni Cristo, lingkod ng Diyos. Kinikilala sa Biblia na ang pamahalaan, ang mga leader sa bansa ay lingkod ng Diyos para sa ikabubuti mo. Para sa ikabubuti sa bawat isa sa atin, para taituwid pag tayo po'y mangurap, pag tayo po'y magnakaw, pag tayo po'y protector sa smuggling, pag tayo po'y mamamatay tao, pag tayo po'y killer. Ang pamahalaan lingkod ng Diyos para sa ikabubuti mo. Ngunit kung gumagawa ka ng masama, dapat kang matakot, dahil sila'y may mga kapangyarihang magparusa. Itong pamahalaan may kapangyarihang magparusa. Dapat kang parusahan. Katulad naman, gaya ni Sara Duterte. Maraming mga ebidensya na siya po'y lumalabag sa batas, lumalabag sa konstitusyon. Siya po'y walang respeto, kahit nga NBI pinadala siya ng sagpoy na pinatawag siya, hindi niya sinipot. So walang respeto, walang galang sa pamahalaan. Ang sabi dito, may kapangyarihan silang magparusa. Kaya tamang-tama at bagay para kay BP Sara Duterte na talagang paparusahan ka kung ikaw po'y gumawa ng masama, no? Kung mayroon yung mga
clear evidence na maging dahilan na ma-impeach ka, yun na, tanggapin mong ma-impeach ka. Hindi na kailangan na gumagawa pa kayo ng ano dyan, no, mga against sa government, dahil talagang hindi kayo urang ng gobyerno kung ang Biblia ang ating basihan, no. Sabi po dito na nagpaparusa, dahil sila ay may kapangyarihang magparusa. Sila ay mga lingkod ng Diyos na nagpaparusa sa gumagawa ng masama. Kaya nga dapat kayong pasakop sa kanila, hindi lamang upang hindi kayo maparusahan, kundi alang na rin sa inyong budhi. Gumawa tayo ng mabuti, gumawa tayo ng mabuti para sa bawat isa, para sa pamahalaan, para sa gobyerno, para sa ating commander-in-chief, no? Hindi na tayo po'y maparusahan dahil maparusahan po tayo, kundi alang na rin sa ating budhi, lalo na sa religion. May Panginoon po tayong kinatatakutan. Sa budhi nyo lang, Iglesia ni Cristo. Kaya yun ang tandaan ninyo sa rally ninyo, kung sino mang makarinig ng vlog na to, kung Iglesia ni Cristo ka man, no, ipabot ito, i-share ito doon po sa pinuno nyo, doon po sa ministro nyo, doon po sa kinaukulan, iparating